Martin Abakita sa Super Radio. Tidlagsip na magkasayuran, kini ang balita. Galamay hapon, kini ang balita ng orasa sa kahaponon mga kapuso, Enero 8, 2026. Opening salvo sa nobinaryo ni Senyor Santo Niño de Sogbo. Sunog sa Purok Lavender, Barangay Kasili, lungsod sa Konsolasyon, pasado alauna ganihang hapon. Padayon pang giimbestigar sa kabombiruhan kuno sa hinungdan sa mga sunog. Ribuan ka mga debutos mitambong sa Walk with Jesus o opening salvo alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Usa ka babae nga nagbugnag kasamong katulos sa Penitential Walk with Jesus ganihang kadlawon na balhog sa presohan sa Emiliana Police Station 2. Ang maong babae nga gituhuang hubog ng garas o motorsiklo nang luwa sa mga debutos o nisukol pas kapulisan dihang gibadlong. Kini ang balita. Kagamhanan sa Takbayan sa Sugbo, andam na ang official list sa barangay ug school contingents alang sa sinulog sa Takbayan 2026 nga ipahigayon karong Sabado, Enero 10 sa Cebu City Sports Center. Kini ang balita. Bureau of Internal Revenue nisang atong kasong tax evasion batok sa tag-iya sa Wawaw Builders kalabot sa Ghost Flood Control Project. Samtang mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima o kaluukan Second District Representative Edgar Erese nisang ato petisyon sa Korte Suprema batok sa Unprogrammed Appropriation sa 2026 General Appropriations Act. Maukad to mga higalang balita ni mga orasa sa kahaponon, gihikay ni Super Joan Gantalaw. Standby sa programang Super Radio Sentido. Tidlagsip na magkasayuran, kini ang balita. Super Radio DYWS. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon, ania ang tagdumala nining tulumanon. Ikalamang hapon atong tanan Senyor. Ato mga kapuso sa mga dumuduo nga niya karon sa Sugbo, o saksi sa umaabot nga selebrasyon o ingon man mosimba. Matag-adlaw ng binaryo alang sa atong balaang bata Senyor Santo Niño mga higala dinhi sa Sugbo. Nagsugod kini ganihang kadlawon og kaning mga oras sa usab padayon ang mga misa novena alang sa balaang bata Senyor Santo Niño. Problema sa 11 ni ka mga misa kada adlaw. Ang ipahigayon hangtod pa ni sa alas 7 sa gabi. Prabaoy katapusang misa novena. Paghatag og higayon sa itong mga trabahante nga nigawas sa trabaho. Isang traffic kayo, makasimbag, makahalad gihapon og mga pag-ampo petisyon sa balaang bata Senyor Santo Niño mga higala. Yang kaniyang buntag dito man nagsausaoy tas mga dapit sa Mas Abiliana o sa Cebu City Sports Center atong gisusi kay ang istasyon DYWS Super Radio o sa man ka sponsor sa Sinulog 2026. Ang DYWS o Barangay RTFM sponsor sa Sinulog 2026. Manang atong gi-ocular inspection ng mga dapit na gihatag nga dapit sa Sinulog Foundation sa mga sponsors. So atong giunag adto ang Fuente Osmeña. Diha sa Fuente Osmeña nakalirong ng mga dagkog gagmang tents ikan sa mga sponsors sa gihapon. Atong gisusi so sa dapit nga pahimutang nasutan nato nga naa rin napita sa sugyuta sa Oval. Unya dako kay entablado sa Fuente Osmeña ay pagkadako kay doon ay sa kalingawan ihatod kininyo ang Barangay RTFM o ang DYWS ha. And doon na po tayo artista nga maabot from Sparkle Talent sa GMA. Paabot ka na ninyo. Unya ni ipasundayag sa Enero 18. Igo bahuman usab ang showdown rin mismo sa Sports Center sa Sinulog Contingent. Isunod sa dahil ng kasalida dito mismo sa Fuente Osmeña Circle.
Doon na sa tayong mga kalihukan o sa mga pahigayon sa Plaza Independencia na dito ang mga sponsor na mapahimutang sa ilang mga display, mga produkto na sa mga tent pahimutang usab dito sa Plaza Independencia. Gawas usab niya ng mga kapuso dito sa Abiliana sa Sports Center kanang bitawng building at bang anang swimming pool, kanang tennis court ba. Second floor na gi-convert na into food court. No, na yung mga pagkaon na napita nga ipahimutang dako makinaglugar na sa taas. Dito po ang stall sa GMA, pangitaan na ninyo dito. Sa taas, no? Kaya gawas anang naikatanan rin mismo sa may sports center sa Southgate mismo, na apoy food court dito para sa mga sponsor. Ato na dito ipahigayon, mga food stalls, mga kaigsuunan. So, sponsor ang DYWS o ang Barangay RT niya ng mga kaigsuunan. O nakalimot, Enero 18 na muna Fiesta Senior. Gawas na mga kalihukan, doon na tayo mga update sa sinulog. Karong Sabado na kini mga kapuso ang sinulog sa kabataan. Wa na sinulog sa lalawigan sa kabataan na siya. Kisay mo daog ni siguro 5 o 7 ka makontingent sa masuod. Maapil na sa Grand Parade o niya mismo sa Enero 18. Karong Sabado na ha, ang katapusang hunat na gini. Sa sinulog sa kabataan, tag 200 pesos ang ticket. Sa sinulog sa kabataan nga mo saksi 200 pesos. Why laing na maligyan ni ang sports center na usap. Abot wa pa sold out. Tag 200 pesos. Kunya sa Grand Parade na gyud ang sports center dunay tag 1,500, dunay 1,000 ang presyo sa mga tickets at sa sports center ni. Sinulog Foundation na po ninyo magpapalit kining maong ticket sa sinulog tag 1,500 o ingon man usab tag 1,000 pesos. So mao na atong paabot na kaninyo mga kapuso. Dinhining tulumanon sa atong programa Super Radio Sentido. Bueno, ning panahon na karon mga higala, uban sa paningkamot sa Philippine Information Agency, pinagi ni Ma'am Fayette Renien and of course ni Ma'am Hazel Gloria, naga-facilitate kini sa mga higala ni ini karong atong tulumanon, no? Naminaw sa Brunato mga kapuso si Dong Aming Mabalato sa AMJ Music Learning Studio diha sa 3rd floor sa Merkado Publiko. Mga kapuso, no? Dong Aming Mabalato, maayong hapon kanimo diha. Live nga naminaw siya karon sa iyang AMG Music Learning and Recording Studio. Salamat Dong Aming sa imuhang pagpaminaw niining mga oras sa mga kapuso, no? Ang atong amigo. Samtang sa pikas bahin usab, akong pasalamatan ang nidunar og dugo para sa kong pagumangkon si Sir RJ Yamashita Utara, no? Si Sir RJ Yamashita Utara naka extract na sa dugo para sa akong pagumangkon nga si Dudoy, na transfuse na niya, nakapasar sa screening. Salamat kaayo si Sir RJ Yamashita Utara. Napay uban ni ini gipastandby na sa namo para sa umaabot nga operasyon kay nakinahanglan mig unom ka bag nga A+ sa dugo sa 2nd week of February. So ako na lang sa ning gipastandby ning uban nato nga mga donor kay ginalian nga usa ka bag may gani kapasa. Salamat kayo ha Sir RJ Yamashita Utara sa imuhang kaayo ug ingon man kamanggiluyon. Bulahan ka, pit senior kanimo, dugang grasya ang ihatag sa Ginoo sa pagluwas mong kinabuhi. Ilabi na sa imuhang pagdonar og dugo. A+ na siya, no? Sir RJ Yamashita Utara, thank you so much, Sir RJ. Super Radio Sentido. Di panahon na karos tulumanon ta mga higala, nunod kay hapit naman god ang pista senior. Nagsugo na gadi ang nobina mga higala gaganihang kadlaw ug hangtod di mga orasa. Dunay mga misa diya sa Basilica Minor del Santo Niño. Kagahapon adlaw atong gika hinabi usab ang Department of Health sa ilang mga preparasyon sa deployment sa ilang medical team, ang pre-positioning sa mga medical team, sa mga ruta sa prosesyon, translasyon o yung umanusab sa solemn foot procession, fluvial o sa Grand Parade na gayon mga kaigsuunan. Ato sa ning
pangutanon o unsa siya preparasyon mismo sa Philippine Coast Guard, especially sa mga rehistrasyon sa mga apil sa fluvial, unsa mga gidili, unsa angay mahitabo niini mga kapuso ug unsa may sakop sa Philippine Coast Guard, especially sa ato ang fluvial procession as of this very moment, unsa nay preparasyon sa nila nga gihimo. Adunay katungod, adunay katakos nga mo padayag nining tanan panubag sa mga pangutana ang ato ang resource person nining karong panahona si Captain Jerome Lusada sa Philippine Coast Guard, Station Commander of Coast Guard Station Central Cebu. Kap, maing hapon kanimo. Mayang hapon, sir, o mayang hapon sa atong tagapaminaw. Salamat. Si Algin Abakita kini Kap Lusada. Yes, sir, Alvin, mayang hapon. Pasalamat na sa PIA with Ma'am Fayette Renian and Ma'am Hazy Gloria nga mao taytayan nga mag-abot ang atong tinguhan. I'm sure kami usab doon na po'y matampo diha sa Coast Guard paniagi sa pagpadayag sa unsa may mga preparasyon arang sa maabot na kalihukan. Ang Coast Guard mao gini sa gitahasan, front line siya when it comes to preparation sa fluvial Kap Lusada. Sa karon unsa nay update sa atong preparasyon, pagdawat o mga rehistrasyon Kap Lusada? Yes, sir, mayang hapon sa pagkausap. So as of now, continuous ang atong preparation, ang atong mga coordinating meetings together with other agencies o ang atong mga other voluntary organizations who will act as security and safety marshals during the fluvial procession. O sa ato sang mga moapil nga mga devotees sakay sa mga lain-laing sakyanan pandagat, continue sa ang atong registration ron. Naamatay gi-post nga registration link sa atong Facebook page sa Coast Guard Station Central Cebu. And as of now, we have recorded nasa 173 ang nakaregister na mga sakyanang pangdagat nga mag-join sa atong fluvial procession. Kap Lusada, taga itong eksaktong link o eksaktong page sa inyong opisina diin makaparehistro pa as of this moment katong gustong musal mo sa fluvial. I-check lang nato ang Facebook account sa among station, no, sa Coast Guard Station Central Cebu. Coast Guard. Dito nato Station Central Cebu, sir. Ato lang i-type sa Facebook. Coast Guard Station. I'm sorry. Coast Guard Station Central Cebu. Okay, Coast Guard Station Central Cebu. I-type na sa inyong Facebook. Dito makita ninyo kung saan ngayon buhaton na i-link diha nga ato mo magparehistro. Okay, Coast Guard Central Cebu. Mo inyong i-type sa inyong Facebook account. Sir, unsa mga kategorya sa mga sakyanan nga pwede atong tugdan nga mo apil sa fluvial? Sa karon natay duha ka kategory, no, ang kaning dagko nato which is we name Division 1 or Category 1. Mao ni sila mga pasakyan ng pandagat na 35 gross tons pataas. Mao ni siya mga dagko kaning mga barko? Fast craft nato, kaning mga barko, mao na ni sila mga Division 1. Okay. Sa Division 2 man sad, ang kaning mga ubos na sa 35 gross tons, kaning mga mostly ani kaning mga dikatig nga bangka. Sir. Okay. So naani sila gihimuan na itong categorization para sa positioning nila during the fluvial procession for the purpose of safety. Mabutang nato sila para dili prone sa disgrasya during the fluvial procession. Okay. So duha ra ka kategorya, duha ra ka division? Duha ra, sir, duha. Okay. Yes, sir. So ang positioning ni ini gabay na kayo. Usay sakyan doon sa imahen, sir? Ang barko no sa sa light shipping. Okay. Light ferry 10. Okay. So ang positioning LPT ni siya passenger vessel ni siya, Roro passenger vessel. Dako gid sir nga barko. Medyo dako ni siya nga barko, sir. Medyo mas dako ni siya kaysa sa last year nga barko nga gigamit nato katong sa Medallion Shipping. Yes sir. Okay. Yes, kumo kay aduna may translasyon mahitabo niya na ni adto mi matug ang ato ang balang bata sa Dakbayan sa Mandawi. Asa man ang positioning aning atong mga sakyanan, especially sa ato ang barko nga sakyan, ang galyon silbi ni Senyor Santo Niño and the Division 1, asa man iyang location, mag-stay put lang sila until moagi ang galyon o sa pasla mo irog? Initially, sir, ang atong galyon, ang light ferry 10, ari na siya mag-preposition sa Pier 5.
Pier 5. para diha mogsakay ang mga participants or ang mga mogsakay sa mugkuyog sa sa galyon. Aha. Ato mga kaparian, ang atong Bispo. lahing mga mugduyog sa fluvial procession o gatong mga security personnel sad na asay mag-on board dyan o lain pang mga participants. Pier 5. Mugikan na siya mga alas 5 diha sa Pier 5, mo diretso na siya, mulabang na siya padong sa Navy na pier, sa Campiloso Pier, sa may Pusok, sa Lapu-Lapu. At bang rin na siya, sir. Okay. Dito na siya maghuwat sa atong Patron Santo Niño nga mugikan sa Birhen sa Regla. So ato na siya waton, estimated na to mga alas 6 mo abot na siya ikasakay, diretso na dayon ta sa atong fluvial procession. Gikan diha sa may area sa may ubos sa pier ay sa First Bridge. Then dire-diretso ta padong lapas sa Sisilex nya motuyok dito sa may area sa atbang sa SMC side. Okay, pabalik sa Pier 1. I stand corrected because ang nanitok nako mandawi man Regla, lapu-lapu din ang atong paraang bata paabot o mag-standby the whole night. Yes, sir. Ang kuhanan na niya sa rota is moagi na siya sa Mandawi sa St. Joseph Parish, then agto sa Birhen sa Regla, una siya moagto sa sa fluvial ay sa kuan natin Galyon. Sa to pa, ang katong Division 1 and then Division 2 magstay put lang dito sila. Dili na sila mukuyog pas Galyon dito sa pantalan sa sa pier nga diin ato maghuwat ang Galyon. Di na sila stay put na sila. Okay. Normally sir as per atong naobserbahan and experience last year, anha tanan ang atong participating vessel sa kuan sir sa may ubos sa first bridge, kanang pinakakaraang bridge. Anha na sila maghuwat and then huwaton nila na kay motuyok pa man ang atong kuan sir, ang atong Galyon gikan sa pier sa Navy, motuyok na siya, mag-U-turn na siya. Tapos ikadaga na niya sir padong dito sa Sisilex Bridge padong sa New Star, musunod na dayon tanan mga participants. Okay. Sir, moabot pa ba ning Pastel area dili na? Pier 1 ra ko yes, sir, mo agi na siya sir sa Pastel area. Okay. Mulapas man na siya. Iniga atbang na niya sa sa SMC side. Motuyok na dayon na siya sir, pabalik na po dito sa Pier 1 para inaog ang atong mahal na patron si Santo Niño. Pero ang katong mga Division 1 and Division 2, kuto ba dito sa Riha, amunahos na ang katong Galyon? Ay, yes sir. Okay. Ang Galyon ra sir, ang mga katudang sa Division 1 sir na mga dagko, basta tanang vessel sir nga mosunod sa Galyon, agtura na sila sir kutob sa Pier 2. Dili na sila mosunod kay para malikayan na to ang disgrasya kay medyo gamay ba yan ang eryaha kanang sa ubos sa Sisilex. So bawal na sir nga naay mosunod nga mga bangka or barko sa after sa Galyon. Ang Galyon lang sir ang motuyok dito sa may New Star area Sisilex. Sir, wa ko kita nakasakay ko last year sa fluvial procession pero gusto ko mangutana kay naama sa mga unregistrants nga mga ambot nga mo kadtong tungaog duol na bitaw maduol na ang Galyon. Aduna ba tay mga marshal sa kilid sa Galyon nga magbantay? Yes sir, ato jud nang dito actually gi-maximize yun nato kanang tanan nga tong available floating assets with the support also of other partner agencies of mga atong kauban sa Coast Guard Auxiliary. Naatay mga ubay-ubay ron nga mga floating assets, abot na siya mga 15, 16 na mao na sila sir mahimong marshal na ay sakay nga mga Coast Guard nato na mugtaboy ani or mugbantay para i-remind ang atong mga participants nga bawal gyud sila moduol sa Galyon para malikayan ang disgrasya ug bawal sila mag-cross sir sometimes ongoing ang atong fluvial procession. That can also create balod sir na mag-cross diha sa kadagatan sir. Oo sir, kuan jud samot na ning mga gagmay sir ba nga paspas ang dagan. Gani Maka-create na siya balod, makadisgrasya ba? Usay kuan sir. Last year diha ba nalunod. May ganang taon na naluwas o if you can still recollect sa nakadabayan ko. Diha tin murag pambot man siguro to nga nalunod gid siya pero naluwas ang mga sakay kay di High Coast Guard nga naka-attender. Sir, sir. Yes, go ahead, sir. Go ahead. If I correct it, sir, dili to last year, sir. Mga 2024 to, sir. January 2024. Last year pa. Last year. Sorry. Yes, Okay, last year. Okay. This year, sir, last year, sir, wala tay
kuan kayo, wala man tayo na record nga major incident last year, sir. Sa Kaloy, sa Senior Santo Niño, Ito, kuan man ta, smooth sailing ta last year. Mo na akong Okay ta. mo na akong gipaniguro og ang atong mga marshat tungod kay ubay-ubay ni karon ng mga auxiliaries nato nga may appeal nga mga asset Yes, nga sir. mo kordon sa galyon Yes, sir. kay Opo, naay sir. magsigtadlas-tadlas nga mga pambot. Amo to din sa gikan sa mga pambot nga makalusot man pod dukot tungod kay dako kaning wanang ning karagatan. Unsa mahitabo sir? Abugo na sila? Yes, sir. Abugo na to, sir. Kung anong sa nato sila, warningan sa nato sila, padaplinon, dili magpapaspas o warningan nga dili magpapaspas og dagan. Kung di jud magbabadlong, sir, we will issue violations. Okay. Naghatag naman sa naghatag naman sa tag guidelines sa atong mga marshals na ana sila daan nga mga violation receipts para kung di jud magpatuo, issuehan na tong violation. Pila may penalty ana sir? Nasa mga 10,000 pataas ang atong penalty na, sir, especially kung kuan jud, kung mga deliberate jud ba kanang di jud magpabadlong. Tinuod. Sir, gamay lang kayo po. Doon ay may mga pribadong mga sakyanan sa karagatan nga mosalmot ni ini. There was a time nga naka-appeal ko fluvial, even though dako itong nga barko, pero wala sila mo allow o mga bata ang edad ato akong pag-umangkong murag 5 anyos ba. Wala sila mo allow nga pasakyon sa barko. Kining atong mga ang ato mga ginsakpan ang ato mga kaubanan sa Coast Guard, maato ba nato ni sila og check sa mga sakyanan sa kadagatan, even sa mga pribado kung doon mga sakay nga mga bata? Sir, kaning mga ang angkuhan guidelines na to ana is 12 years old paubos. Bawal na sila sa ato pasakyon og kaning mga senior citizen na nga kaning especially kaning mga tigulang na gyud mga 70 pataas. Okay. Kay bawal na sila, sir. We will strictly implement it. Bawal na sila sa kaning mga open deck na bangka. Kaning mga may katig ba? Okay. Okay. Pero kaning sa mga close nga vessels, sa kaning mga dagko, dili man ni siya kaayo problema kay secured man ang barko. Pero we will strictly implement, sir, na pagbawalan ang kaning mga naa sa mga without trigger. Last year, sir, natay gipanaog ana, sir, nga mga sakay sa bangka nga naay nakita nato ng mga tiguang og kaning mga bata, sir, 12 years old paubos. So mao sa naghihapon ka rin pala siya. Yes, sir. The same kuan, sir, Guidelines, provision yan, sir. The same guidelines, yes, sir. Yes, sir. Mo gid kay ang mga senior, ang mga bata ato man sagan mo sakay ng mga pribadong mga dikatig pagyod dikatig ang mga sakyanan. sir. Unay piligroso Dikatig, kay yes, sir. bisan tuod og linaw kay ang dagat pero wa mo ta mahibaw gud og kitaghan sa mga mo apil ini makabugnan niya hinunig bawd mo tuya ba niya hinunan nga sakyanan ilabi na ako nang sakyan overloaded pa ka hinuon, di ba kapitan? Yes, sir. So this Yes, sir. Opo, sir. Okay. Tinood, sir. Gawas niya na ang kining atong galyon doon na pa sa mga personahe sa Coast Guard nga magbantay dito sa sud. Yes, sir. Tanan nga barko, sir, naatay i-onboard nga mga personnel, no, para if in case naatay makitaan violation, immediately mawarningan dayon ang kapitan o ang management. Okay. We are trying our best karon nga tanan gyud nga participating vessels magbutangan na to bisag usa ka Coast Guard para immediately makabadlong dayon kung naay mga moon nga bawal ang atong mga participants. Sige. Sir, as of this moment, 170 registrants sa ta? Yes, sir. 173, sir. Yes, sir. Compared to last year, nini mga panahon na, mas mudaghan ba ni o mas daghan pa to last year? Ang ato, sir, anticipation natin nato is mudaghan gid, no, just like last year man ngay. Mga kuan na good, sir, mga late part na siya sa registration managhan. Niabot man ta last year og 350 plus, sir. So okay. we are also looking into that figure. Pero gibutangan na itong cut-off, sir, until Wednesday next week na lang ang atong registration, para makatagan na itong time pag yun, enough time ang katong mga mag-participate. Magbayad ba ng registration fee, sir? Wala. No, sir. Libre ni atong registration fee. Ang ato lang is na sila yung mga requirements na kompleto para ma-register na to sila. Ato balikon mga higala, according to Cap Losada, yung katapusang rehistrasyon ini will be next week, Wednesday. Yes, sir. No, Wednesday next week, office hours siguro ni sir, alas 5 sa hapon ba o hantos gabi ipagyapon? Yes, sir, alas 5 sa hapon. January 14, sir. Okay, yes, sir. so and that will be enough time for the Coast Guard pag-deploy, pagpahimuta, ug asa mo dapit, doon naman dinumero mo siguro ring ato ang mga vessel nga mo apil, asa mo dapita, amo na nga
just to give ample time for the Coast Guard pag-deploy ini mga ni-appeal. Tiya mo ba ka na mo abot sa 300 kapin for sure. Ni mga tuigam, naapo na nang ginagadon na. So, dili na maato o dili na sayon Yes, sir. ang pag-deploy o kasa mo na pitipahimutan. Ako balik ko na, katong gusto mo appeal sa fluvial possession sa mga sakanan sa karagatan, duha ka kategorya kini, katong mga dagko, katong mga dikatig. Ang rehistrasyon will be up to next week na lang, Wednesday, hangtod sa alas 5 sa hapon, og walay registration fee. Atong darohon na, gananya maningil ng mga scammer. Yes, sir. Walay ko. Sir, parting words na lang taan sa to ang mga tigpaminawan, sama nimo dibuto ni Senyor Santo Niño, aron mas mahapsay ang atong paghimuon nga fluvial procession on Enero 17. Go ahead, sir. Yes, sir. Again, maayong hapon ka naton tanan. Sa tanan nga napag plano or interested na mag-join sa fluvial procession, we are requesting everyone nga mag-register na as early as now, no? Kay na-mention ni ganiya na para matagaan tag ample time for our preparations. So, you can check naman always sa Facebook page sa Coast Guard Station Central Cebu. Naa dito ang guidelines kung saan na to pag-register, naa dito ang link, o naa sa dito nakabutang ang mga requirements, no? Kunya, ang usap po nato nga reminder sa atong mga devotees nga mag-hire gali ani sir na mga bangka nga musakay sa mga bangka, i-check na to kung ang kanay mga bangka nga ato masakyan is registered na ba. Una ta nila mag-hire nila kasi we have received reports last year nga na ay mga nag-hire sa mga bangka unya dito nahibawan nila wala naka-register. So basig magka-problema lang mo ba, sayang kung nakabayad na mo. No, gyud. So, yes sir. So, again, magkuhan lang ta, mag-check lang ta continuously para sa mga announcement and reminders sa Facebook page sa Coast Guard Station Central Cebu para sa update for the upcoming fluvial procession. And thank you and Viva Pitsenyor. Thank you so much, Kapitan Jerome Losada, ang ato ang Station Commander of Coast Guard Station Central Cebu. Salamat, Sir Pitsenyor nimo. Thank you. Pitsenyor, sir. Thank you, sir. Salamat kaayo mga kapuso nga nagpaminaw nitong tulumanon. Super Radio Sentido. Bueno, mabalik ta mga kapuso humanamang sa mga pahinumdum ang Takper Radyo. Nanadong, ato nga ikauban karon sa Pikas Lidia si Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva kay atong pakisayar kuno sa preparasyon sa Bureau of Fire sa niining duration, no? Tingali tibuok binaryo gini mag-deploy ba nila mga fire trucks sa mga designated areas o guban pa diin makahatag og kasayon, kakumpiyansa o unsa basab sa umaabot nga fluvial, translasyon, sinulog Grand Parade, no? Ato nang pakisayran mga kapuso. Samtang i-contact pa to si pasudaan tong komersal doon, bay na pinahabiling komersal dong. Tira sa atong tak na kapuso alas 3:50. Super Radio DYSS. Eto na ang GMA Radio's digital promo. Resibo Panalo. 50 winners ng tig 2,000 pesos ang bubunutin linggo-linggo at may chance pang manalo ng up to 1 million pesos sa Grand Draw. Easy lang sumali. 1. Bumili ng participating products worth 30 pesos at itabi ang resibo. 2. Magpa-register at isubmit ang photo o scanned copy ng iyong resibo sa GMA Radio Promos and Events official Facebook page. At 3. Hintayin ang raffle codes. O diba? Easy sumali, easy money. Merry ang Christmas kung may resibo. Dahil pwedeng ang iyong resibo panalo. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Celine Plus, Enervon Z Plus, Rexidol Forte, Crimsilk Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Radio AM Nationwide, at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-243600, Series of 2025. Super Radio DYSS. Super Radio Sentido. Salamat kapuso na karon sa linya ang tipamaaba sa Cebu City Bureau of Fire Protection. Si Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva. Sir, may hapon nimo. May hapon Pralgin ug sa imong suking tigpamanawan sa imong programa Sentido, no? Matag hapon tanan, Lunes hangtod Biyernes, no? Wow. Daghang salamat sa imong imbitasyon. Yes, sir. Kumusta ang atong preparasyon? Apil batas preparasyon sa mga coordination meeting ang Bureau of Fire. I'm sure apil kita. O say latest karon Sir Wendell. Okay, ang Cebu City Fire Station personnel under the leadership of Superintendent Tito Purgatorio
took part in the send-off ceremony for the 461st Fiesta Senior and Sinulog 2026 held at Cebu City Sports Complex, along with other government agencies tasked to ensure a safe, secure, and orderly celebration. So nahitabo na sa wa pagid formal isugdan ang ato ang festivities for the Sinulog no karong adlaw. So in place ang tanan ang iyong kabomberuhan lakip na ang ubang mga hensyas gobyerno kuha na in full force na ready na para i-maintain na to ang security and orderliness sa ato ang dakong selebrasyon din sa Dakbayan sa Sugbo. Doon naman tayo gibutang usab nga positioning sa ato ang pundok, Sir Wendell, ilabi na sa mga strategic areas nga agian sa prosesyon, agian sa fluvial, agian sa Grand Parade. Yes, doon na tayo mga deployment no gani ang kadlawon sa ato ang prosesyon no gani ang buntag. Doon na tayo mga pipila ka mga fire trucks nga deploy dapin sa dalan. Doon na tayo mga EMS or Emergency Medical Services personnel no sa Cebu City Fire Station ug sa Bureau of Fire Protection as a whole kay ang BFP Region 7 yun mo nanguna sa mga programa sa bahay ni. So doon na tayo mga deployment di lang kay ang Cebu City Fire Station lakip na usap ang mga dakong syudad dinhi sa Region 7. Very good. Asa man ni magkano sila? Magpundo ni sa kadugar or moving ba ni sila, sir? Asa dapit? Naka deploy ni sila strategic location dinhi sa downtown area, sa uptown area no. Kuano siya kanang sa duration sa ato ang Fiesta Senior nana especially kani sa may sa Basilica no natay mga kanang nagpuli-puli 24/7 na siya puli-puli na to nga mga fire personnel nga nagkuan diha naka standby nakabantay no sa mga posibleng mga kasikas nga may tabo no mo nang it brings me to my next point no abi man kay na to ang sunog karong panahon sa Sinulog ang ngayon natong hatagan o dibugaton ng pipila sa mga paimangno sa atong kabimburuhan. Okay. Una, Yes, sa kantong mahilig mudagkot o mga kandila sa altar kay maghimo sa ilang tagstanga ka mga nobinaryo sa panimalay, balay. siguro kini nga mapalong inig kahuman o gamit no make sure nga ato ning mapalong unya inig butang dool sa kortina o daling masakdapan sa atong mga buhi sa panimalay. Alang sa mga nagplano nga manglaag no sa Sinulog nga maghurot gyud ang tibok sakop sa panimalay, isiguro ninyo nga walay nay nakasaksak nga mga dikuryenteng appliances nga wala gamitan no kun mahimo mas maayo palungon ang plangka no para safe ug luwas gyud kini nga dunay sunog mamugna gumikan sa kuryente. And then sa mahilig nga magluto-luto no kay fiesta lagi no mo ni kinadaka ang fiesta dinhi sa Sugbo. Kinahanglan nga inyo kining bantayan hangtod mo mahuman sa pagluto no kay usa ang pagluto sa mga nagataas nga kuano incident sa sunog no kining pagluto kay do na may open flame do na may kayo do na presensya sa kayo mo nang magluto ganita dapat do na tay presence of mind ato yung bantayan aron makalikay ta dunay sunog nga may tabo unya gawas pa katapusan ako punto Sir Algie no nakabantay ba mo nga dunay sinulog no dunay parade of kanang mga dancers parade of mga float nga ganahan mo nga dunay magbahas-bahas nga partak dunay gutubag nasunog atong kabunduruhan so dili siguro maayong talnaw no o sa mga nilabay nga mga sinulog awa na may tabo kay ato dayon nang natabang ato na suppress dayon ang sunog mo nang aron malikayan nato na aron mag-enjoy ato mga dumuduong mga turista siguro mas maayo siguro nga ato yung ensure nga wala tay fire incident sa pag-obserbar nato sa Sinulog 2026 karong umabot nga ikatulong Domingo sa buwan sa
January. Sir, gamay lang kayo. Kaya mga intrante nga mga floats nga nagamit o mga sugar, di kuryente. Muanggi ba niya silang opisina to check o nitsubay ba niya sila sa reglamento? Kaya ng mga, with respect to mga float, I'm sure ilan na nang gipahiling sa usa ka kanang licensed electrician, no? Kay dinala mo kinamao, di mo na pwede o ganang mata-mata lang, no, ha? Kaya ako mo tanaw ng load yan na, Yes. ang kinanan nga suga, kinanan nga, so, unsay wiring nga, requirement na. So, I'm sure ilan na nang gikonsulta o ganang licensed electrician, no? But muduol sila sa atuwa sa atong opisina, we are ready to assist, no? Amo sa ding announce yung kabumbiruhan sa Region 7, musalmot na po sa makausap pa sa float category karong Sinulog 2026. Very good. Ang ako manggod og ang mga float so ba obligado ba gyud sila nga mag-cardiac fire extinguisher para lang pag proactive sa mga misalmot nga kinahanglan kada float labi na nagamit mo mang kuryente, you must have fire extinguisher nga andamdaan in kaso kay di ba ito yung mga incident amo last year ba to o the other year pa nga dunay float nga nasunog dili inon din sa ato nahitabo. Oo, no, nundukan na ang katutok float sa Dumanog, no, ng padung diri, kwanto siya kanang doon ako'y kuan kanang kakulian sa yang design ba nga wala kayo na doon babag bitaw siyang tambutso nga dapit niya Silaban. kumikan sa kainit mo to ni silaob siya. So that's a very good point, no, ato hangyon ang mga organizers, no, sa Sinulog nga kun mahimo kuan na yapil na sa one of the requirements, no, for safety and security ang pagbutang og mga fire extinguisher ug uban pang makahimanan sa sulod sa float para kung doon ay mga kasikas di ta maghuwat og ganang bumbero nga although naaram na all over, no, sa parade route naaram na yung mga nakabutang nga mga deploying mga fire truck. But mas maayo mo gina first reaction na to maglugar tayo mabunlot tayo niya fire extinguisher diha mismo sa atong float. That's a very good point, Sir Alvin. Okay. So when wala ko pangutana, ikay mag-igo pagtapos nato ang interview, imuhang panapos para sa mga listeners nga mga devotees. Sa mga naminaw karon sa programa sa DYSS, mahinaw tanong nga sa pag-celebrar nato sa labing grandioso nga fiesta, no, sa tibok Pilipinas ang Sinulog. Hinaut nga magbabinantayon ta aron malikayan nato nga dunay kasikas, especially sa sunog, no, ato likayan nga dunay mga susama nga pangitabo nga mo kwan yung mo tumaw niya sa ato ang kasaulugan. So sa Cebu City Fire Station, sa Bureau of Fire Protection, manghinaot ni nga doon tayo magmalinawon nga Pista Senyor. Senyor atong kanan. Salamat Sir Wendell Pitsenyor, mag-ampit na kadunay. Salamat sa imong panahon. Thank you. Okay, mga ito mga higalan si Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva. Anito ba gusto ang mga pangutana kalabot sa panganda mo sab o ingon man ang mga posibleng mga panghitabo mapugnan kung ang presensya na akadunay. Mao na labi importante kato mga float pabutang na mong fire extinguisher daan. Di mo tayo ingon nga matagda itong panahon. Pero at least naalang yun nakamuntar daan ang fire extinguisher diha sa inyong mga floats. Kaya po so, napanhabiling ko masyadong, mubarik ta karon ta malamang sa mga pahinumdum tak na Super Radio Sentido. Walay oras mga higalan ito panag-uban kiron. Ito partner din Super Julius Malinaw. This News Center Super Joan Gantalaw. Ako Super Algin Bakita. Manamilit kayo tanan. Pit Senyor! Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa tulumanon. Super Radio Sentido.